Sana walang ahas dito. Uy. 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 So what's up mga tol? So ayan, pupunta tayo ngayon sa isang tahimik na lugar. Dalampasigan siya na mabato. Mamaya makikita nyo na lang. Solong lakad tayo ngayon. Malamang sa malamang di ko may papasok yung bike doon sa Dalampasigan. Di ko may dadala. Kaya iwan ko to sa may bantay dagat. Dito pala to sa Barangay Lazareto. Siyempre dito pa rin sa Alapan, Oriental Mindoro. Yan. Okay. So yung pinakandulo nitong spot na to, yan yung opisina ng bantay dagat. Pabili na rin yung bike. Gandang hapon po. Maglalakad-lakad lang po pariyan. Habilin po muna tayo ha. Ako'y dating pumunta dito. Yung nagpaalam sa inyo na pupunta doon sa pulo. Eh biglang nagka-virus. Nung nakaraang taon pa yun. Alright. So ayan mga tol, iniwan ko muna doon sa bantay dagat yung bisikleta. At ngayon maglalakad lang tayo. Bye-bye lang naman to. Yan, papunta doon. So bale maganda yung spot na yon. Kasi maraming bato-bato doon. So maganda rin tumambay. May dala naman tayong pagkain dito eh. Yan. Dito inaanod yung mga dumi oh. Yan. Pero doon, sure doon, maganda doon. Dati pumunta na kami dito sa Mapalad Beach at sa Punta Beach. Yan, ganito yung tabing dagat dito mga tol. Hindi siya tulad nung mga typical na tabing dagat na puro buhangin. Dito naman, puro bato. Yan, malalaking bato. Kaya syempre, pagka pupunta dito, doble ingat din dapat. Baka bigla tayo madulas, masakit yan sa katawan. Yan. Alright, actually, dito nga sa spot na to, ganito na eh, pwede ka na magtali ng duyan dito. Pero doon tayo sa mas liblib pa. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Yan o. Pigang na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwan? So ayun mga tol, hindi pa ako nakakalayo mula doon sa pinag-iwanan ko ng bisikleta. Pero napakaganda agad nitong lugar na napuntahan ko. Actually, sobrang ganda niya para mag-overnight. Tignan nyo mga tol, puntahan natin. Anyway, mukhang marami namang tumatambay din dito kasi may bakat ng mga pinaglutuan eh. Pero parang ano siya, kuweba. Yan, medyo kuweba. Tapos sabi ng dagat dito sa kabila. First time ko lang pumunta dito at mag-isa pa ako mga tol. Ko lang alam. So ganyan lang siya. Parang butas lang siya. Takot may paniki. Mababaw lang pala siya. So maganda maglagay ng tent dito kasi takip na takip siya ng mga puno at saka bato. Yan. Tingnan nyo naman oh. Bibihira kasi yung Dalampasigan na ganito, mga rock formation. Parang ano nga eh, parang gawang tao nga eh. Pero hindi, ang ganda. Punta pa tayo sa banda ron. Uy, ganito pala talaga yung ano niya. Ganito pala talaga tong lugar na to mga tol. Ang daming parang kuwebang maliliit. So, ang ganda mag-camping dito. Hindi ko lang alam kung may ahas sa loob yan. Pero ang ganda kasi pagka yung tipong malakas yung hangin, pwede kayong sumilong doon sa may mga ganyan, sa may mga loob ng bato. Ganda dito, quality. Yun nga lang, pag maliligo ka sa dagat,
Siyempre dapat nakatsinelas ka dyan kasi matatalas yung mga bato eh. Ayan oh. Ito may kuweba pa oh. Mababaw lang siya. Siguro pag nag-high tide tumataas din yung tubig dito hanggang dito. Kaya may mga bakas ng mga kalat na inanod. Ngayon mga tol, dito naman tayo. Hindi ko alam kung makakatawid ako sa kabila kasi baka malalim dyan. So dito tayo sa gilid. Akit ako dyan. Huwag lang. Ay may lusutan dito mga tol. So yan. Akala ko dito ako dadaan. Pag ganon, may lusutan pala dito. So punta tayo. Medyo madulas nga lang. Konting ingat. Sana walang ahas dito. Uy. 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 Yun. Ah, ganda. So, may lusutan pala siya mga tol. Pwede rin doon sa taas. Ang hinahanap ko kasi mga tol, magandang pwesto na puno na pwede tayo magtali ng duyan. Ah. Sa taas. Ito medyo mataas yung pwesto ko. Pero parang mas maganda dun sa taas kasi maraming puno, pwede magtali ng duyan dyan. Dito dadaan na walang ahas dito. Baka matuklaw tayo eh. Kasi tayo dito. Gawa tayong daan dito. Oh. Dito na ako sa medyo taas. Nakakatakot ah. Pahiin natin itong mga damo na to. Wow. Solid dito mga tol. Ayan. Kitang-kita yung view. Maganda dito, kitang-kita yung view. Yun nga lang, sobrang masukal. Mahirap din magtali ng duyan dito kasi medyo pababa. Baka gumulong yung mga gamit ko pag nalaglag. Okay sana dito eh. Maraming puno pwedeng pagtalian kaso baka biglang madulas or malaglag yung gamit. Gugulong pababa. Wala tayong habol yan. Sa dagat ang bagsak. Doon ako galing sa taas oh. Maganda magtayo ng duyan doon, mataas yung pwesto kaso hindi mo ma-appreciate yung ganda ng dagat kasi natatakpan na masyado ng mga dahon at saka mga puno. Yan, problema lang sa gantong lugar na malapit sa mga bahayan. Ayan ka lang kasi yung residential area oh. Yan, tingnan nyo, may mga nag-iwan ng bote, mga pinag-inuman ng alak. So sana pag ganyan mga tol, mas maganda niya kung inuuwi na lang. Pupunta sana ako doon sa lugar na yon. Ang problema, baka maya pag pauwi na ako baka biglang high tide, biglang lumalim yung tubig dito, mahirapan ako makabalik. So ang desisyon ko, doon na lang sa naunang spot na pinanggalingan natin, doon lang ako magtatali ng duyan. Kasi may vlog na rin naman ako sa Bandaron, medyo malayo pa. So kung hindi nyo pa napapanood itong vlog na to, kaya kasama ko yung Tamaraw Vlog Squad, naligo kami doon. Actually maganda yung diving spot doon, maraming isda. So yun mga tol, at least nalaman natin na pwede rin palang umakyat sa taas. Pwede rin mag-camping. Yun, pero dito na tayo sa mas safe kasi mag-isa lang ako. Mahirap ma-aksidente dito, wala makakita sa'yo. So tara, baka bigla ako madulas dyan. O, sino nakakaalam? Wala. Mahirap nga naman pumunta dito pag mag-isa. Kasi, tingnan mo sa lalaki ng mga bato, sa tatalas ng mga batong yan. Pag bigla kang nadulas dito, nabagok ang ulo mo. Mag-isa ka, wala kang kasama. Patay ka dito. Pag walang nakakita sa'yo. Doon lang tayo, dyan lang tayo, mas safe pa dyan. So kahit tumaas yung tubig, makakabalik tayo dahil bye-bye lang naman. Dito tayo magtatayo ng duyan natin. Okay na ako dito sa lugar na to. Tara, dito na tayo magkamit ng hammock natin. Ang buhay ay misyon at alam kong di madali. Ano mang kalabasan, huwag kalimutang umiti, may pag-ibig. Yeah. So ayun mga tol, nakapaglagay na ako ng hammock natin.
Ito na yung pinaka best place para magpahinga, mag-chill. Dito natin ilagay itong bag. May kapal, tandaan mo kaibigan, pag ikaw ay nagdasal, may Yan, grabe yung pag-ibig. suspension nito, medyo lumaganong kasi yung kahoy. Kaya sure na sure ako. Yan o. Alright! Sobrang goods! Ini tayo ng tubig para mapagluto tayo ng pansit canton sa kape na rin. Yan, sakto yan pang pansit canton sa kape. Yan. Siyempre, yung basura iuwi natin to. Kasi kung paano tayo nakarating dito, kung paano natin dinatnan yung lugar, ganun din natin iiwanan. Huwag tayo mag-iiwan ng bakas, ng mga kalat. Yan, respeto yan sa kalikasan. Wala pa tayong kaping barako, kaya kopi ko muna. Shoutout sa mga ginagamit din yung balat ng kape sa panghalo. Pa natin to. Dito habang pumufood trip ka, na sobrang ganda ng view. Actually maganda rin dito pagka umaga, sunrise, kasi makikita mo talaga yung sunrise doon sa may tabi ng isla na yon. Ayan mga tol, grabe, solid tong napuntahan ko. Malapit lang siya sa residential area nitong Barangay Lazareto. Parang na-appreciate ko talaga yung gantong lugar kasi 'di ba sa Maynila ako lumaki at saka bibihira lang pumunta sa ganito. So siguro sa mga taga rito is normal na yung ganito, pero para sa akin mga tol, paraiso mga tol. Ayan no. Ganda talian ng duyan dito. Tapos yan, syempre makakapagluto tayo. Tingnan nyo naman, solid. Hindi ko alam kung ako lang to ako lang to nakaka-appreciate ng ganito, pero mas napipil ko yung lugar na mga ganito habang tumatanda ako. Yun, mas na-appreciate ko yung nature. Sarap. Tara, kape tayo. Wala pa man sa dulo, lagi tandaan, bigay mo lang ng husto ng 100. Madami ka pang lalakaran at talagpasan. Magpasalamat kahit paano kay gumaan. Siguradong puno ang tatambayan. Sa bawat pagtanim, masisilungan mo din yan. Salamat sa mga umakayat na sandalan. Hento't kumukulay, tumutuloy lakbayan. Sige, lakbayan mo lang, patuloy sa hakbang. Ang kasagutan ay sarili mong nag-aabang. Uwaw sa kaalaman, tuyot ang nilalaman. Kaya ang nilalakaran minsan ay umahad lang. Tignan So ayan, nakaidlip na ako dito. Mag-aalas 6 na pala. So bigla na lang nag low tide mga tol. Yung tubig kanina lubog to hindi ko na malaya nag low tide. So mababa na siguro doon sa daanan doon, pero hindi tayo doon pupunta kasi magagabi na. Oo, ito nga mga tol, okay mag-camping dito. Bali doon ako nagtayo ng duyan. Yan, puro kuweba. Yan. Pero yung kuwebang to, hindi tulad nung kuwebang buhay na maraming stalagmites sa stalactites. Kasi ano lang to, parang hinulma lang ng dagat. Kaya ganyan. So ayan, doon ako nakapwesto. 2,000 years later. Ayan, pauwi na ako mga tol. Magtatakip silim na kasi. Akala ko mag high tide ngayon, yung pala ngayong hapon yung low tide. So kung alam ko lang, edi dumiretso na sana tayo kanina. Ito pwede pa nga tayo umakyat dito Kanina ano to napapalibutan ng tubig, pero ngayon bumaba yung tubig. Low tide. So yun nga pala mga tol kung nakita nyo kanina yung pinag-iwanan ko ng bisikleta, yun yung pinakang headquarters ng bantay dagat dito sa barangay na to. So kung gusto nyo pumunta doon sa pulo o doon sa isla, kung nakikita nyo yung isla doon sa may dagat, kung gusto nyo pumunta doon, punta lang kayo doon sa bantay dagat. Sabihin nyo pupunta kayo sa pulo, pwede kayo mag-rent ng bangka doon. Tapos bibigyan na lang kayo ng life vest, rentahan nyo rin yun, pati yung goggles. Pwede ka nang pumunta doon sa may isla, island hopping ka doon. Pwede ring snorkeling,
Maraming coral reef doon kasi fish sanctuary yun eh. So nasa bucket list din natin yun. Very soon mapupuntahan natin. Wala pa man sa dulo, lagi tandaan, bigay mo lang ng husto ng 100. Madami ka pang lalakaran at talagpasan. Magpasalamat kahit paano kay gumaan. Siguradong puno ang tatambayan. Sa bawat pagtanim, masisilungan mo din yan. Salamat sa mga umakay at